Matinding init pa nga ba ang mararanasan natin hanggang sa susunod na buwan? Kukumpirmahin niya ni April Enerio sa kanyang ulat panahon. Magandang hapon sa iyo, April. Magandang hapon din, Sandro. Sa ating balita, easterlies pa rin ang dominant weather system na nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio, generally good weather ang nararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Miyerkules. Ang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region lamang ay makaranas ng mahihina hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Dulot yan ng diffuse tailend of a cold front na nakakaapekto sa may hilagang Luzon. Dagdag pa ni Alzar, wala namang namomonitor na weather disturbance for the next 3 days. Let's take a break from island hopping at pumunta sa sinasabing pinakamalaking basilika sa buong Mindanao. Ngayong araw, bibigyan namin kayo ng ideya sa dapat puntahan sa Davao del Norte. Sa siyudad ng Tagum, makikita ang pride ng mga Tagumeños, ang Christ the King Cathedral na tulad na nauna nabanggit, ang kinukonsiderang biggest basilika sa Kamindanawan. Pero hindi lang yan ang kakaiba sa lugar na ito, dahil dito rin makikita ang pinapangarap ng mga Tagumeños na makilala at mapasama sa Guinness Book of World Records bilang largest Roman Catholic rosary in the world. Sa lagay naman ng panahon, ay inaasahang agwat ng temperatura dito ngayong araw ay 24 to 30 degrees Celsius at makaranas ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ang naturang Rosario ay may habang 85.5 meters at bigat na halos 3,000 kilo. Ito ay natatangi dahil gawa ang Christ the King Rosary sa magkomo o ironwood na native lamang sa mga kabundukan ng at Surigao. Ang Christ the King Cathedral at Rosary ay naging simbolo ng matatag na pananampalataya ng ating mga Katolikong kababayan sa Mindanao. Kaya sa oras na malipad kayo sa Southern Mindanao, bumisita sa Christ the King Cathedral at makinig na misa na inihahandog nila sa Bisaya, Tagalog at Ingles. Siyempre, bilang predominantly Catholic country sa Southeast Asia, ang pagsisimba at pagbabakasyon ay definitely more fun in the Philippines. At para sa karagdagang balita, good news mga kababayan, idinaos kaninang alas 10 ng umaga ang contract signing sa pagitan ng Panahon TV at Philippine Star. Sa pamamagitan ng partnership na ito, ang Panahon TV ay hindi na lamang makakapag-deliver ng impormasyon sa radyo at telebisyon, kundi pati na rin sa mga pahayagan. Dinaluhan ang naturang kaganapan ni PTV General Manager Cleo Dongaas, ang executive producer ng Panahon TV na si Ms. Donalina Flavier, ang Undersecretary for Administration and Finance ng PCOO na si Ginoong Eduardo at si Mr. Bimbo Andrade ng Philippine Star. Maaari na kayong makakuha ng impormasyon sa ating pagtaya ng panahon, kaya grab your copies of Philippine Star, araw-araw po yan. At para lagi ka na ma-updated oras-oras, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.